Panibagong challenge na naman ang mangyayari laban dito kay Kaijo kontra sa former NBA player at naging teammate pa nga nitong si Wembanyama sa kanilang college team. Itong si Aaron Henry na top scorer ngayon ng Nagoya. At susubukan nga muli ang tikas nitong si Kai sa ilalim ng tatlong import player ng Nagoya at talaga nga naman na matinding laban ang mangyayari na ito para kay Kaijo. Tara pag-usapan natin yan. Pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suporta ng aking channel at mag-subscribe, then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Yokohama versus Nagoya Fighting Eagles. Isa na namang kaabang-abang na laban ang mangyayari dahil hindi lang isa, dalawa ang import na makakatapat nitong si Kai dahil tatlong import player ang naglalaro sa Nagoya team ngayon at masasabing veterano ang mga laruan ng mga ito pagdating sa ilalim at loob ng court at magbibigay nga raw ng mabigat na challenge talaga ang mga ito kay Kaijo natin. Sa standing hindi nagkakalayo ang dalawang team na ito ng Nagoya at Yokohama with 21 wins and 24 losses. Same standing nga ang dalawang team na ito at hindi rin nagkakalayo sa averaging and statistic ang dalawang kupunan na ito. At agawan nga sa pwesto ang mangyayari kung sakali sa dalawang team na ito ng Nagoya at Yokohama. At ito nga marahil ang team na sinasabing magbibigay nga talaga ng hirap para sa Yokohama team dahil sa tatlong import player na magbibigay hirap sa mga player ng Yokohama at sa duo nila ni Yuki Kawamura at Kai Soto. Pero para sa akin very exciting ang laban na mangyayari na ito at talagang mabibigyan nga ng challenge itong ating pambato na si Kai sa game na ito. Tara silipin natin ngayon ang tatlong matitinding import nga raw ng Nagoya na magbibigay nga raw ng matinding laban dito kay Kai Soto sa loob ng court. Unahin natin dyan itong si Aaron Henry na top scorer ngayon ng Nagoya. Isang 6'6" forward at naging undrafted player sa NBA at naging teammate pa nga nito si Wemby sa Metropolitan team. And very impressive rin ang iniwan nitong laro sa team na iyan. Isang all-around player at may magandang averaging ngayon sa Nagoya at isa itong si Aaron Henry na inaasahan sa team ng Nagoya. More on offensive play ang ginagawa nito sa loob ng court at talaga nga naman na may tira rin pagdating sa labas at talagang masusubukan ang pagiging rim protector dito ni Kaijo. Sumunod nga dyan itong dominated player at masasabing solid rin ang laro na pinamamalas sa bawat laro nito sa team ng Nagoya, itong si Jeremy Jones na isang 6'7" forward at very offensive player. Ang laruan nito pagdating sa loob ng court at kayang pumunto sa loob at labas. Mataas rin ang shooting capability ng player na ito at isa yan sa inaasahan ng Nagoya team pagdating sa outside shooting. At 2019 undrafted player nga ito sa NBA pero sapat ang experience nito pagdating sa pagiging veteranong player para pahirapan na rin si Kai Soto sa loob ng court at subukan ang pagiging defensive player ni Kai Soto sa game. At dito nga talaga sa import player and heavy gut center na ito ng Nagoya, masusubukan ang tigas nitong si Kai sa ilalim. Itong 6'10" center ng Nagoya na si Sean O'Mara na may kabigatan talaga ang pagiging sentro sa ilalim. Talagang body rin ang laruan na pinamamalas nito sa bawat game niya sa team ng Nagoya. At hindi lang sa loob ang laro nito dahil kayang pumuntos nito sa outside 3 at malaking advantage yan bilang sa isang matinding sentro nitong si Sean O'Mara. At talagang dito nga raw masusubukan ang pagiging best defensive player and rim protector nitong si Kai sa loob ng court sa oras na makatapat na itong sentro ng Nagoya na to na si Sean O'Mara nga. At talagang dito nga masusubukan itong si Kai sa tatlong dominating player and key players ng Nagoya team at mukhang kakailanganin ng mahabang oras ng Yuki Kai duo sa laban na ito at aasahan natin na talagang mabababad sa laban na ito ang ating batang sentro na si Kai sa oras na makatapat na ang Nagoya Fighting Eagles. Lalo na ngayon na talagang alam na natin na hindi biro ang mga top player na to ng Nagoya team, kaya naman talagang kailangan paghandaan ito ng Yokohama sa kanilang susunod na laban.